Nanay, may sinasabi po si tatay, tawag niya po kayo. Sabi ni Noah. Sa kanyang ina na kararating lamang sa bahay. Si Noah ang panganay sa triplets. Pabayaan mo siya dyan. Uliyaw ni Jessica, na nakasimangot pa nga ito habang inaayos ang kanyang mga paninda na hindi naubos ng gabing yon. Nay, pakinggan niyo po si tatay, kawawa naman po siya eh. Pagmamakaawang sabi naman ni Elijah, ang panggitna sa triplets. Bumaling si Jessica kay Mateo. Ano na naman bang gusto mo? Pabalang na tanong pa nga ni Jessica kay Mateo na nakahiga sa papag nila. Kain. Dahil sa stroke, ay hirap na hirap magsalita si Mateo. Pero pilit niyang ipinaiintindi sa asawa niya na gutom na nga siya. Gabi na kasi pero hindi pa nga siya nakakapag-almusal. Nagmamadali kasing umalis si Jessica nung umaga at ni hindi man lamang siya na ipaghanda ng almusal nito. Kanin? Wala pa akong sinaing. Kauuwi ko pa lang galing sa paglalako ng kakanin. Masakit na ang likod at braso ko sa pag-akyat at pag-akay at pagbuhat sa mga anak natin. Pwede bang mamaya ka na humingi ng kanin? Pabalang na tanong nga ni Jessica. Hindi na naipilit pa ni Mateo na mabigyan nga siya ng pagkain kahit masakit na nga ang tiyan niya sa gutom. Alam din naman niya na sobra na ang hirap ni Jessica simula nang magkasakit siya. Dati ay si Mateo ang naghahanap buhay. Maayos naman ang trabaho nito bilang merchandiser sa isang grocery. Nakakapagpinta pa nga rin siya at paminsan-minsan ibebenta nga niya ang mga to. Si Jessica naman ay sa bahay lamang. Siya ang nag-aalaga sa mga bata at nag-aasikaso sa bahay nila. Pero lahat ng ito, nagbago ng ma-stroke si Mateo. Simula nang ma-stroke si Mateo, ay bukod sa pag-aalaga sa mga bata, kinakailangan na nga rin ni Jessica ang magbanat ng buto. Nagsimula na nga siyang maglako ng mga kakanin. Minsan ay dala pa nga niya ang mga bata. Minsan naman ay iniiwan niya ang mga ito sa nanay ni Mateo, si Aling Indang. Pag-uwi niya, ay kailangan pa nga niyang asikasuhin si Mateo. Sa kabutihang palad, ay nakaalalay at suporta ang ina ni Mateo sa kanilang pamilya. Tumutulong ito sa pagbabantay sa mga bata. Kapag kinakapos sila, ay nakakapag-abot din ito ng pera. Madalas din silang dalahan ng pera at bisitahin sa bahay nila. Dinadalhan din niya ang pamilya ni Mateo ng ulam o kaya ay merienda. May katandaan na rin ito, pero dahil mahal niya ang anak at mga apo, ay talaga namang pinipilit niyang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Isang araw, ay hindi na nakapigil pa na maglabas ng sama ng loob si Jessica. Ano na naman bang kailangan mo? Galit na tanong nga nito kay Mateo. Sorry, alam kong pagod ka na. Mahal kita, Jessica. Nahihiya at nahihirapan pa nga na saad ni Mateo. Alam mo, hindi ko alam kung ano pang mararamdaman ko, Mateo eh. Pagod na ako. Ngayon lang ako napagod ng ganito sa buong buhay ko. Mahirap na nga ang buhay ko dati. Lalo pang humirap ngayon. Hindi naman ito ang pinangako mo sa akin buhay, hindi ba? Sumbat ni Jessica habang naluluha na. Pasensya ka na. Gagaling din ako. Babawi ako sa iyo, mahal. Hirap na hirap nga na magsalita si Mateo pero pilit niyang pinapakalma si Jessica dahil umiiyak na nga ito. Hindi ko na kaya, Mateo. Hindi ko na kaya. Iiwan na kita. Matigas na sabi nga ni Jessica at nagsimula na nga itong magayos ng kanyang mga gamit. Huwag, Jessica. Kaawa-awa naman ng mga bata. Naluluha na nga na saad ni Mateo. Ako, hindi ba ako kawawa, Mateo? Lahat na lang ng tao iniisip ka at ang mga bata, kawawa daw kayo. Paano naman ako? Sinong mag-iisip sa akin? Sinong mag-aalaga sa akin? Kailan ako magpapahinga? Galit na tanong nga ni Jessica. Tuluyan na nga umalis si Jessica.
Maya-maya pa ay nagising na nga ang triplets. Nagsimula na nga silang maglaro at magkalat. Nagsisiiyakan din ang mga to na nakaramdam sila ng gutom. Buti na lamang at naisipang dumalaw ng ina ni Mateo ng araw na yon. Nagulat siya sa dami ng kalat sa bahay nila, ang dudungis ng mga bata, at pati na rin si Mateo, madungis. Nag-iiyakan na sa gutom ang triplets. Anak, anong nangyari dito? Bakit sobrang kalat? At bakit hindi pa kayo kumakain? Ang dungis mo na, pati ng mga bata, nasaan ang mga asawa mo? Tanong nga ni Aling Indang. Umalis na siya. Pautal-utal nga, nasabi ni Mateo. Ano? Saan naman pumunta ang asawa mo? Pagtataka ng matanda. Ang sabi niya sa akin, hindi siya maglalako ng paninda kaya't hindi niya iniwan sa akin ng mga bata. Nay, iniwanan niya kami. Hindi na siya babalik. Nauutal pa nga rin na sabi ni Mateo. Hindi na nga niya napigil ang maiyak sa habag sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ha? Bakit naman niya kayo iniwan? Nakakaawa naman ang mga bata. Paano ngayon yan? Nag-aalalang sabi nga ni Aling Indang at sinimula na nga niyang linisin ang mga bata. Naging mahirap ang buhay ng mag-aama. Matanda na rin sa Aling Indang, kaya naman hirap na nga rin ito sa pag-aasikaso. Halos 4 na taon pa lang ang triplets at hindi pa nga nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Si Mateo naman ay pirming nakahiga lamang. Pero kahit ganun, ay masaya pa rin si Mateo dahil laging nakasuporta sa kanya ang mga anak. Ito na nga lang din ang naging dahilan para hindi siya tuluyang sumuko. Sa kabutihang palad ay darating pala ang isang taong makakatulong sa mag-aama na talaga namang busilak ang puso. Isang araw, masayang dumating si Aling Indang. Sa labas pa lamang ng bahay ay tumatawag na nga ang matanda. Mateo! Mateo, may bisita ka! Naku, siguradong matutuwa ka kapag nakita mo kung sinong kasama ko. Masayang sabi ng ina ni Mateo. Nang araw na yun nakaupo si Mateo sa lumang tumba-tumba na gawa sa kahoy. Tumilat siya at nakita niya si Bella, ang kanyang kababata at matalik na kaibigan. Matagal ito sa Maynila. Hindi na nga niya naaalala kung kailan sila huling nagkita. Bella, ayan si Mateo. Hindi pa rin siya makalakad mag-isa. Ito pala ang mga anak niya. Ito si Noah, siyang panganay sa 3 si Elijah, at sumunod naman si Daniel ang bunso. 4 na taong gulang pa lamang sila. Triplets. Saad nga ng matanda. Hello sa inyo. Ang cute nyo naman. Ako nga pala si Tita Bella nyo. Matalik na kaibigan ako ng tatay nyo nung mga nag-aaral pa kami. Kwento nga ni Bella. Lumapit naman ang cute na triplets sa dalaga. Kilala niyo po ba ang nanay namin? Tanong nga ni Noah. Ipinakilala na siya sa akin ng tatay niyo dati, pero hindi kami magkaibigan eh. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Bakit mo na itanong? Pagtataka nga ni Bella. Wala naman po, baka lang po kakilala niyo po. Pasabi po kasi sana sa nanay namin na umuwi na siya. Nahihirapan na po kasi kami. Lagi po kaming nagugutom at nahihirapan po kaming alagaan si tatay. Ang bigat po kasi niya eh. Pero okay lang po yun sa amin basta po naalagaan namin siya. Yun nga lang po, sumasakit po yung tiyan namin. Malungkot na sabi ni Noah. Nahabag naman si Bella. Bata pa si Noah, pero tila napakabigat na nga ng pinagdadaanan nito. Ganun ba? Malapit lang naman ako dito nakatira eh. Ganto na lang, dadaan na lamang ako dito. Lagi, para maipaganda ko kayo ng pagkain. Tapos tuturuan ko din kayong maligo at maglinis sa sarili nyo pati na rin sa bahay nyo. Talaga po? Gagawin niyo po yan para sa amin? Tanong naman ng bunso. Oo naman, sagot ni Bella. Bakit po? Tanong naman ni Daniel. Anong bakit? Bakit niyo po yan gagawin para sa amin? Hindi niyo naman po kami anak eh.
Si nanay nga po napagod sa amin, kaya yun po, iniwan niya kami. E di kayo rin po kapag napagod kayo, iiwan niyo din po kami, sa una niyo lang po kami aalagaan. Daniel, hindi ko alam kung bakit umalis ang nanay niyo eh. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Pero huwag kayong mag-alala. Hanggat kaya ko, tutulungan ko kayo. Promise yan. O, Pinky swear? Madamdaming sabi pa nga ni Bella. Nagulat nga siya. Nang pagkatapos nga nilang mag-Pinky swear, bigla siyang niyakap ng triplets. Maraming salamat po, Tita Bella. Sabay-sabay na sabi nga ng triplets. Bella? Pabulol-bulol pa nga, nabulong ni Mateo. Nilapitan nga ni Bella si Mateo. Kamusta ka, Mateo? Naluluhang tanong ni Bella. Eto, hirap na hirap pa din kumilos at magsalita. Iniwan ng asawa at hindi pa rin makabalik sa pagtatrabaho. Napakapangit ang naging buhay ko, Bella. Pautal-utal na sabi ni Mateo. Ayos lang yan, Mateo. Ang importante, buhay ka pa. Habang may buhay, may pag-asa pa tayo. Manalig ka lamang sa may kapal. Pilit na pinalalakas ni Bea ang loob ni Mateo. Salamat at naalala mo pa ako. Oo naman. Pumunta nga ako rito sa dating bahay niyo. Pero wala daw kayo doon, buti na lamang at nakita ko ang nanay mo at sinamahan niya ako dito. Teka, bakit hindi mo i-display dito sa bahay mo yung mga paintings mo? Ang gaganda nun. Sad pa nga ni Bella. Wala na lahat eh. Di magpinta ka ulit ng bago. Pangungumbinsi ni Bella. Paano naman ako magpipinta? Hirap nga akong igalaw tong kamay ko. Teka, naaalala mo ba yung mga bata pa tayo? Pag namumulit ka sa akin, nagpipinta ka gamit ang bibig mo. Bakit hindi mo kayang subukan magpinta? Nang seryosohan, gamit yung bibig mo. Oo nga no. Naalala mo pa pala yung mga kakulitan natin dati? Tila sumigla nga, nasaad ni Mateo. May konti pa akong pera dito, Mateo. Bukas sa bukas din, ibibili kita ng mga paintbrush, canvas, tsaka pintura. Subukan mo ulit magpinta, gamit yung bibig mo ha. Malay mo, yan ang maging daan para umayos ang buhay niyong mag-aama. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Offer nga ni Bella. Sige. Maraming salamat talaga, Bella. Umalis na nga si Bella. Masaya si Mateo na makita ang dating kaibigan at nabuhayan din siya ng loob. Pati ang triplets ay masaya rin. Umaasa nga silang tutulungan nga sila ng kanilang Tita Bella. Kahit na sa puso nila ay tila natatakot na nga silang umasa. Kinabukasan nga ay dumating si Bella na dala ang mga gamit pang pinta. Tinulungan niyang magpinta si Mateo. Isang araw nga habang nagpipinta nga, si Mateo gamit nga ang kanyang bibig. Todo cheer nga sa kanya ang triplets. Go tatay, kayang-kaya mo po yan. Ikaw pa po, ang galing-galing mo po kayang magpinta. Sabay sabi naman ni Bella, okay tama na, bilib na bilib sa yung mga anak mo. Kayang-kaya mo yan. Konting-konti na lang mapaperfect mo na. O yan. Ginaid nga ni Bella si Mateo habang gamit nga nitong bibig sa pagpinta. Kaya naman sobrang lapit nga ng mukha nila sa isa't isa at ilang pulgada na nga lamang magdidikit na nga ang kanilang mga pisngi. Nasa gilid nga ang triplets at pinapanood nga ang dalawa at humahagik-gik nga at kinikilig pa nga. Noah, tignan mo si tatay at saka si Tita Bella Bagay na bagay silang dalawa. Sana nga magkatuluyan sila para maging nanay na natin si Tita Bella. Saad naman ni Daniel. Oo nga kinikilig na nga ako dito Gusto mo ba? Itulak na natin si Tita Bella para magdikit na ng tuluyan ng mga mukha nila. Lalapit na nga sana ang triplets para gawin nga ang kanilang plano nang biglang pagkakataon o tadhana na ata talaga ang gumawa ng paraan dahil habang nakatayo nga ang babae at inaalalayan nga sa pagpinta si Mateo gamit ang bibig, bigla nga itong nangalay
at matumba nga ng bahagya. At para hindi nga siya tuluyang matumba, sinalo nga siya ni Mateo. Mabuti na lamang. Pero ngayon, nahila nga rin si Mateo at pumaibabaw tuloy si Mateo sa babae. Uy, si nanay, tsaka si tatay. Tita Bella, nanay ka na po ba namin? Biglang sabi nga ng mga triplets, makalipas nga ang ilang segundo na nagtitigan nga sina Bella at Mateo. Na tila nanumbalik pa nga ang mga kilig moments nila nung kabataan pa lamang nila. Tila nakaramdam nga ng slow motion ng mundo at pagtibok ng mabilis na puso ang dalawa. At tila naririnig lamang nila sa kanilang tenga ay ang kabog ng kanilang mga dibdib. Nabalik lamang sila sa tamang ulirat nang magsalita nga ang triplets at narinig nga nilang humahagikik ang mga ito. Pasensya ka na. Saad nga bigla ni Bella nang makatayo na nga sila at mapaupo na nga niya si Mateo sa kanyang upuan. Malapit nga sa pinipinta nito. Tila namumula pa nga ang pisngi nito na malakamatis nang dahil sa nangyari. Ako nga dapat yung humingi ng pasensya sa'yo eh. Inaalalayan mo ko. Nawalan ka tuloy ng balanse. Mga anak, kuhanan nyo nga ng tubig tong tita Bella nyo. Pasensya ka na talaga ha. Ano ka ba? Okay lang yun. Pero pili yung saad naman ni Mateo. Next time, ididikit ko na yung labi ko sa labi mo. Saad nga nito nang makaalis na nga ang triplets. Alam mo, pilyo ka pa rin talaga. Saad nga ng babae at bahagyang napatawa. Napatawa na nga lamang din si Mateo. Tila ang kanina awkward nga. Ay ngayon, napagaan nga ang atmosphere. Dahil sa pagjojoke nga ni Mateo. Ngayon nga kahit papaano, nakakatawa, nakakangiti at nakakapag-joke na nga si Mateo. At ito ay lahat dahil kay Bella. Tila nabigyan nga ng magandang kulay ang buhay nila dati na tila wala ng pag-asa. Pinagpatuloy nga nila ang pag-aaral na magpinta gamit ang bibig. Ang mga unang paintings ay hindi pa kagandahan, pero dahil determinado si Mateo ay nag-ensayo nga siya. May likas na talento si Mateo, kaya naman hindi nagtagal ay nakapagpinta na nga siya ng maayos. Halos araw-araw din kung dumaan sa kanilang bahay si Bella. Mateo, halika, tutulungan kitang mag-exercise. Ito daw yung magandang gawin ng mga taong na-stroke para madali daw makakilos ulit eh. Suwestyon nga ni Bella. Sige, salamat ha, Bella. Hirap man, ay pinilit ni Mateo na mag-exercise. Pinapangarap din naman niyang bumuti ang kanyang kondisyon. Gagawin niya ang lahat para muling maitaguyod nga ang kanyang mga anak kahit na iniwan na nga siya ng dati niyang partner. Araw-araw, bago pumasok sa kanyang trabaho, sa butika ay dumadaan si Bella sa bahay ni Mateo. Ipinag-aayos nga niya ng pagkain si Mateo at ang mga bata. Pinaliliguan din niya ang triplets. Tinutulungan din niyang mag-exercise at magpinta si Mateo. Pagkatapos ng lahat ng yun, ay papasok nga siya sa butika. Sa gabi naman ay muling dumadaan si Bella sa bahay nila Mateo para magdala muli ng pagkain panghapunan nila. Nililinisan din niya si Mateo at ang mga bata para presko at komportable naman sila kahit papaano sa pagtulog. Minsan, nahihiya na nga rin si Mateo. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan mo sa aming mag-aama. Saad nga ni Mateo, isang araw. Ano ka ba? Bukal sa loob ko ang pagtulong, Mateo. Kaya't huwag mo nang alalahanin na kailangan mo pang suklian ang mga tulong ko. Ipagpatuloy mo lamang ang ginagawa mo at makakaraos ka rin para gumaling ka na. Andito lang kami ng nanay mo na nakasuporta sa'yo. Kapag gumaling ka, yun na ang pinakamaganda na balik ng mga tulong ko sa inyo. At dahil nga sa walang tigil na pagmamalasakit at suporta ni Bella, ay unti-unting nakabangon si Mateo. Nakakalakad na rin siya kahit papaano. Umayos na rin ang kanyang pananalita. Ang mga kamay at paa na lamang ni Mateo ang problema dahil nga sa tulong ni Bella ay muling nakapagpinta
si Mateo gamit ang kanyang bibig. Sabado noon walang pasok sa butika, si Bella, at nasa bahay nga sila ni Mateo. Naisipan ni Bella, nakuhanan nga ng video si Mateo na nagpipinta gamit ang kanyang bibig. O start na tayo ah. Triplets, handa na ba kayo? Opo, Tita Bella. Nagsimula na ngang magpinta si Mateo ng larawan nga nila. Kasama nga niya ang triplets at masaya nga sila na nasa park. At habang nagpipinta nga siya, nilagyan din nila ng background music at ang kumakanta nga ay ang mga cute na triplets. At nagsimula na nga silang kumanta matapos ngang magsimula ng kanilang ama. Back when I was a child, before life removed all the innocence, the Father would lift me high and dance with my mother in mountain. Spend my life flawlessly. How I'd love to dance with my Father again. At may kapilihan pang ang ginawa ang tatlo dahil habang binibigkas nga nila ang mga salitang "and dance with my mother", bigla nga nilang hinila ang kamay ni Bella at inilagay nga nito ang kamay ng babae sa kamay nga ni Mateo dahilan para mag-holding hands nga sila. Na parang sinasabi nga ng triplets na magsayaw nga ang dalawa habang kumakanta sila. Naiwan na nga muna ang natapos ng pininta ng lalaki at nagsayaw pa nga sila. Mabuti na nga lamang at may stand ang kanilang kamera at napakaganda nga ng kinalabasan. Tila nagkaroon pa nga sila ng skit doon, pero mababanaag pa nga rin ang pagiging realistic ng kanilang video. At tila makikita nga doon ang mga nag-uusap na puso ng isang pamilya, lalong-lalo na sila Mateo at Bella. Nilagay ni Bella sa social media ang video na yon at inilahad nga niya ang kwento ni Mateo. Dahil sa tingin niya, makaka-inspire nga ito ng maraming netizens. Hindi nagtagal, naging viral ang video. Maraming taong humanga sa pagpupursige ni Mateo para sa kanyang triplets na mga anak. Bumuhos ang tulong. Paano ba naman kasi, kasama nga sa video, hindi lang si Mateo kundi pati ang mga anak nitong triplets. At doon nga, nakita ng mga netizens ang magandang talento ni Mateo at nakita rin nila ang cute na mga triplets na sinusuportahan ang kanilang ama. Bumuhos nga ang tulong. Nakuha nila ang simpatya ng mga tao dahil na rin sa anak nitong mga triplets. Dagdag pa ang kwento nito na pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Marami ding bumili ng kanyang paintings. May mga tumulong din para maipagamot si Mateo. Nakapag-therapy siya ng mabilis at nakarecover. Saad nga ni Mateo, isang araw, "Bella, may naipon na akong sapat na pera galing sa mga tulong at pinagbentahan ng paintings. Makakalipat na kami ng maayos na bahay." Saad pa nga nito. Oo, marami nga siyang napagbentahan sa kanyang mga paintings. Dahil ang totoo, mamahalin naman talaga ang mga paintings at marami nga ang mayayaman na bumili ng kanyang obra. Talaga? Naku, masaya talaga ako para sa inyo, Mateo. Lumipat na nga ng bahay si Mateo. Mas komportable at mas malaki ang kanilang bahay. Nakapag-aral na rin ang kanyang mga anak. At nagdaan nga ang mga buwan, ang mga kinikita ni Mateo sa kanyang paintings at viral videos ay ipinasok niya sa isang negosyo. Lumago ng lumago ang kanilang mga naipundar na mga negosyo. Nakapagpatayo siya ng restaurant, grocery store at tindahan ng mga sapatos at damit. Nakapagbukas din siya ng gallery para sa kanyang mga paintings. Minsan, habang nagmemeryenta silang magkaibigan, hindi na iwasan ni Mateo ang maging emosyonal. "Salamat sa iyo, Bella. Kung hindi dahil sa mga tulong mo, baka hanggang ngayon, naghihirap pa rin kami.
Baka ngayon, hindi ko pa naigagalaw ang aking mga kamay o baka hindi pa ako nakakalakad. Emosyonal nga, nasabi ni Mateo. Umiling naman si Bella. Naku, wala yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba may awang Diyos? At isa pa, huwag kang magpasalamat sa akin. Determinasyon at pagmamahal mo sa mga anak mo ang dahilan kaya mo ito nagawa. Wala naman akong ginawa eh. Pinost ko lang ang mga videos nyo. Kasama ang triplets. Kahit sino kaya, mahahabag sa video na yon. At saka nakita nila siguro yung totoong pagmamahalan nyo ng mga anak mo. Saad naman ni Mateo? Hindi, Bella. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo para sa amin. Kahit nga ang sarili kong asawa, sinukuan ako eh. Utang ko sa iyo ang lahat ng to. Ikaw lang ang naniwala sa akin. Kahit pa nung mga panahong ako mismo, walang tiwala sa sarili ko. Wala yun, ano ka ba? Tsaka wag mo nang isipin yung tungkol sa asawa mo. Ang isipin mo ngayon, yung present, at yung hinaharap mo ng triplets. Paniguradong maganda. Saad pa nga ni Mateo? Isipin mo, nagtatrabaho ka nun. Pero dumadaan ka parati sa bahay namin bago ka pumasok ng trabaho. Para lang asikasuhin kami. Pag-uwi mo naman, kahit pagod ka na dumadaan ka ulit sa bahay namin. Pati pagkain namin ng mga bata, sinasagot mo pa. Gagawin ba yan ng ibang tao? Ikaw talaga ang pinakamalaki ang kontribusyon sa nangyayari sa amin ngayon. Ano ka ba? Magkababata tayo at magkaibigan tayong matalik, Mateo. Gano'n naman talaga ang mga totoong magkakaibigan, hindi ba? Nagtutulungan, walang iwanan. Saad pa nga ni Bella. Magkaibigan lang? Hanggang ngayon ba naman binabasted mo na naman ako? Pabirong sabi pa nga ni Mateo. Uy, hindi naman kita binasted dati ah. Sagot naman ni Bella. Sabay natawa ng bahagya. Anong hindi? Nagsabi kaya ako sa'yo na liligawan kita, pero ayaw mo. Ikaw nga ang first love ko eh. Ang babata pa kasi natin noon. Natakot ako na kapag pumasok tayo sa isang relasyon sa ganung kabatang edad, maghihiwalay na lang tayo at pati pagkakaibigan natin mawala. Hinintay ko lang naman na mag-mature tayo eh. Kaso naging nobya mo nga nun si Jessica. Patay na patay ka nga ron eh. Saad nga ni Bella na umakto pa nga kunwari na nagtatampo. Napatawa na nga lamang si Mateo. Sabay sabing, akala ko kasi ayaw mo talaga sa akin nun eh. Parang diring-diring ka nga sa akin lagi. Natatawang saad pa nga nito at umakto rin na nagtatampo. Alam mo ba kasi, ang dugyot mo kaya nun. Pero may pagtingin din naman talaga ako sa'yo dati. Hindi ka lang talaga nagtiyaga. Hindi ka nakapaghintay. Pabirong sabi ni Bella. Hindi pa naman huli ang lahat, diba, Bella? Matured na tayo ngayon. Baka naman, pwede mo na akong payagan na manligaw ulit sa'yo. Hirit pa nga ni Mateo. Tanungin mo muna ang mga anak mo. Baka magalit sila. Sagot naman ni Bella. Pilit nitong itinatago ang kilig na nararamdaman na sa wakas ay napansin na nga rin siya muli ni Mateo. Magalit? Halos ayaw na nga nila na pauwiin ka eh. Gusto ka nang maging ina ng mga anak ko, Bella. Mahal na mahal ka nila. Nakita kasi nila lahat ng tulong at pagmamalasakit mo sa amin. Nararamdaman naman nilang mahal mo din sila. Na-appreciate nila lahat ng ginawa mo para sa kanila. May mga bagay na hindi naman nagawa ng ina nila. Salaysay ni Mateo. Hay nako, ang drama mo, alam mo ba yun? Aalis na nga muna ako at baka maliit pa ako sa butika. Basta liligawan kita. Pangungulit pa ni Mateo. Namumula na nga si Bella. Kinikilig na nga. Bahala ka nga. Saad nga nito, saka umalis na. Pagkaalis nga, ni Bella ay lumapit si Noah kay Mateo. Tay, pakasalan mo na kaya si Tita Bella? Nakangiting tanong nga ni Noah na nakikinig pala sa usapan nila. Bakit mo naman naisip yan, anak? Natatawang tanong ni Mateo
sa kanyang panganay. Kitang-kita naman po na mahal niyo ang isa't isa eh. Ikaw din tay, baka may ibang manligaw pa kay Tita Bella, bahala ka. Oo nga po tay, gusto po naming maging nanay si Tita Bella. Lumapit naman si Daniel sa kanila. Saad naman ni Mateo? Maitanong ko nga lang mga anak, bakit niyo naman gustong maging nanay si Tita Bella niyo? Mahal niya po kami tay eh. Si nanay nga po, iniwan kami pero si Tita Bella po, parang lahat po kakayanin niya para sa amin. Salaysaying naman ni Elijah. O sige na nga, liligawan ko na ang Tita Bella niyo. Pero dapat, tulungan niyo ako ha. Ilakad niyo ako para sagutin niya ako agad. Halakak nga ni Mateo. Kaming bahala sa iyo, tatay. Tumatawa ring sabi ni Elijah. Nanligaw na nga si Mateo kay Bella. Makalipas ang ilang buwan, ay naghanda ang mga bata ng sorpresa para kay Bella. Yun na kasi ang araw, natatanungin nga ni Mateo si Bella kung maaari na niyang itong maging nobya. Nagluto ang mga bata ng pagkain na paborito ni Bella. Turon, spaghetti at nilagang itlog ang mga inihanda nila. Nasunog pa nga nilang turon. Nagulat si Bella sa maraming lobo at bulaklak sa sala nang minsang dumating siya. Oh, anong meron dito? Nagtatakang tanungan ni Bella. Biglang lumabas mula sa kusina ang triplets. May hawak silang tigi-isang bulaklak. Tita Bella, para po sa inyo to. Wika nga ni Noah at inabot na nga rin ni Daniel at Elijah ang mga hawak nilang bulaklak. Hinila nila papunta sa kusina ang kanilang Tita Bella. O ano to? Ipinagluto ka po namin ng paborito mo na pagkain, Tita Bella. Sabi naman ni Elijah. At sagot naman ni Bella. Ang sweet niyo naman talagang tatlo. Halika kayo rito. Pero bigla namang pumasok si Mateo sa kusina na may dalang bouquet ng mga bulaklak. Saad nga nito? Naisip kasi ng mga bata na ipagluto ka. Naalala raw kasi nila dati na kahit pagod ka na, galing sa trabaho pinupuntahan mo pa rin kami para may paghanda sila ng pagkain. Naku, wala yun. Masaya naman akong gawin ang mga bagay na yun eh. Gusto ko yung gawin sa inyo. Saad nga ni Bella. Tita Bella, kami naman po mag-aalaga sa'yo. Kami naman po ang magmamahal sa'yo. Kami naman po, madamdaming sabi ni Elijah. Maaari na ba kitang maging nobya? Para naman nasimulan na namin ang pag-aalaga at pagmamahal sa'yo. Tumatawang sabi ni Mateo. Sagutin mo na po si tatay, Tita Bella. Oo nga po, Tita Bella. Sagutin mo na po si tatay, please. Sabi pa nga ng isa. Sige na nga. Kinikilig na sabi ni Bella. Hindi mo pagsisisihan ang araw na to, Bella. Gagawin ka naming reyna ng bahay na to. Halakhak pa nga ni Mateo at niyakap niya si Bella. Naglulundaga naman sa tuwa ang triplets. Yay! Malapit na nating maging nanay si Tita Bella. Sabay-sabay nga nasigaw nila. Niyakap na nga rin ni Bella ang triplets. Mahal na mahal ko kayo, sabi pa nga niya. Masaya ang naging relasyon nila Bella at Mateo. Pati ang mga bata, masaya lalo na nang niyaya nga ni Mateo na magpakasal ang dalaga. Nanay Bella na nga ang itinawag nila kay Bella. Excited na kasi silang maging nanay ito. Naging madamdamin pa nga ang pagpo-propose ni Mateo kay Bella. Saan ba kasi tayo pupunta? Tanong nga ni Bella habang nakasakay nga sa kotse ni Mateo. Halos 5:00 na ng hapon noon. Basta maghintay ka na lang. Saad nga ni Mateo. Maya-maya pa ay tumigil na nga ang kotse. Isuot mo tong piring. Saad pa nga ni Mateo. Bakit kailangan ko pang magsuot niyan? Wag na, pipikit na lang ako. Hindi pwede. Baka mandaya ka pa at sumilip ka eh. Hinampas nga ni Bella si Mateo. Grabe ka ah. Ayoko lang ng pakiramdam na nakapiring. Paano kung madapa ako? O masubsob? Basta, ang pangit ng pakiramdam nang hindi mo nakikita ang maaaring mangyari. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Bella. Sad nga ni Mateo. Ilang taon nang nakaraan nang ma-stroke ako. Halos mawala ang lahat sa akin, Bella. Nawala ang trabaho ko, naubos ang ipon ko,
at nailit ang bahay na tinitirahan namin. Iniwan ako ng asawa ko. Halos gumuho ang mundo ko. Dati, parang bibigay na nga ako dahil sa mga nangyari eh. Pero dumating ka sa buhay namin. Tinanggal nga ni Mateo ang piring at tumambad kay Bella ang napakagandang takip silim. Ang ganda, sabi nga ni Bella. Mas maganda ka. Nakangiting sabi naman ni Mateo. Alam mo, puro kakalokohan na. Saad pa nga ni Mateo? Naalala mo dati? Nung mga bata pa tayo? Nalulungkot tayo kapag takip silim. Kasi ibig sabihin nun, tatawagin na tayo ng mga nanay natin para umuwi. Tapos nung kolehiyo na tayo, malungkot pa rin tayo kasi ibig sabihin naman nun, tapos na tayo sa mga exams at projects at kailangan na nating umuwi para makapagpahinga. Oo nga, naalala ko. Masyado pa nga tayong madrama dati. Ayaw nating maghiwalay. Sabi nga ni Bella. Kahit naman ngayon, ayaw ko pa rin mapahiwalay sa'yo. Pero hindi na ako nalulungkot sa takip silim. Kasi alam ko, maghiwalay man tayo, tayo pa din sa bandang huli. Napangiti nga si Bella at tila naging malakamatis nga ang pisngi. Ang confident mo ah. Hindi nga, kita mo ngayon, nag-Maynila ka. At ako naman ay nakapag-asawa at nagkaanak na. Sinong magkakara na sa bandang huli tayo pa rin talaga. Napagtatagpuin ulit tayo. Hindi na ako nalulungkot kapag dapit hapon na. Kasi alam ko, magsasama at magsasama pa rin tayo. Kahit na anong mangyari. Tsaka, ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa tanda. Sabay na nating pagmamasta ng takip silim. Will you marry me? Sabi na nga ni Mateo. Sabay luhod nga sa harap ni Bella. Saad naman ni Bella? Sigurado ka ba dyan? Paano kung bumalik si Jessica? Napailing si Mateo. Parte na lang ng buhay ko si Jessica. Maaring hindi talaga siya nakatakdang manatili. Parte lamang siya ng kwento ko pero ikaw na ang buhay ko, Bella. Saad na nga ni Bella? Yes, I will marry you. Gusto kong maging asawa mo at ina ng mga anak mo. Tumayo si Mateo at niyakap si Bella. Inaayos na nga nila ang kanilang mga dokumento para sa kanilang kasal. Akala nila ay tuloy-tuloy na nga ang kanilang kaligayahan. Hindi akalain na isang araw manunumbalik ang isang taong gugulo sa kanilang pinatitibay na pamilya. Jessica, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang tirahan namin? Sunod-sunod nga na tanong ni Mateo na halatang naalarma. Laking gulat ni Mateo nang bumaba nga siya sa sala mula sa kanyang kwarto. Naabutan kasi niya na nakaupo sa sofa si Jessica. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Bakit naman ganyan ang bati mo sa akin? Maarteng tanong pa nga ni Jessica. Maybe you mean, ilang taon na simula nang iniwan mo kami ng mga anak mo. Masyado ka namang madrama. Iritang bulong pa nga ni Jessica. So tell me, why are you here, Jessica? Seryosong tanong ni Mateo. Di sabihin na lang natin na narealize kong pagkakamali ko. Alam kong mali ako na iniwan ko kayong mag-aama. Dapat, mas naging matatag ako. Sinubukan ko naman eh. Pinilit kong maging mabuting magulang sa mga anak natin. Pinilit kong maging mabuting asawa. Pagpapatuloy pa nga ni Jessica. Pero dapat, hindi mo iniwan, diba? Alam mong kailangan na kailangan ka namin, pero mas pinili mo kaming iwan. Mateo, nangako ka sa akin ng magiging masayang buhay. Ang sabi mo, aalagaan mo ko pero anong nangyari? Ako, ang nag-alaga sa inyong lahat. Ako ang kailangan kumayod para magkaroon tayo ng pambili ng pagkain at pambayad sa mga gastusin. Ako rin ang nag-asikaso sa iyo at sa mga bata. Tao lang ako, Mateo. Hindi ko kinaya lahat ng pagod at hirap. Hindi ko alam, Jessica. Gusto naman kitang patawarin. Kahit parang na lamang sa mga bata pero parang hindi ko na kaya. Masyadong masakit ang ginawa mo sa amin. Masyadong mabigat ang naging kasalanan mo sa amin. Sana man lang,
hindi mo dinamay ang mga bata. Kung gusto mo talaga akong iwan, sana man lang, binibisita o inaalagaan mo pa rin ang mga anak mo. Kahit sila na lang, kahit hindi na ako. Masama nga ang loob na sabi ni Mateo. Mateo, alam ko namang malaki ang kasalanan ko sa inyo, pero handa akong maghintay. Gusto kong bumawi sa mga bata. Habang nag-uusap sila, ay lumabas ng kwarto ang mga bata at nagpunta sa sala. Nakita nga nila ang kanilang ina pero hindi na nga nila ito nakikilala man lang. Napatayo si Jessica nang makita ang kanyang mga anak. Mga anak, kumusta kayo? Nakikilala niyo pa ba ako? Noah, Elijah, Daniel, hindi niyo ba ako naalala? Tanong nga ni Jessica. Hindi po namin kayo naaalala eh. Sino po ba kayo? Inosenteng tanong ni Noah. Ako ang nanay niyo. Sad naman ni Jessica. Nanay? Kayo po ba yung nanay na nang iwan sa amin nung nagkasakit si tatay? Hirit naman ni Daniel. Namula sa pagkapahiya si Jessica. Ako nga yun. Nanay, bakit niyo kami iniwan dati? Umiiyak na tanong ni Elijah. Ipapaliwanag ko naman sa inyo yan mga anak. Masyado kasi akong nahirapan nang nagkasakit ang tatay mo. Alam kong mali na iniwan ko kayo. Naging mahina ako at sana mapatawad niyo pa ako. Gusto ko sanang makabawi sa inyong mga anak ko at gusto ko sana maging isang buong pamilya tayo. Sad pa nga ni Jessica. Ayos lang naman po kami. Tinutulungan po kami ng nobyo ni tatay. Wika ni Noah. Tama po siya, may nobyo po si tatay. Ikakasal na nga rin po sila eh. Dagdag naman ni Daniel. Ha? May nobya ka na agad, Mateo? Ganun lang ba kabilis yun? Nagulat ka, Jessica? Ano bang inaasahan mo? Iniwan mo na kami ng mga anak mo. Sino namang mag-aakalang babalik ka pa? Anong gusto mo? Hintayin ka namin sa kung kailan mo gustong bumalik? Hindi ako makakapayag na ikasal ka sa ibang babae, Mateo. Pabawiin kita. Pabawiin ko kayo ng mga anak ko. Umalis ka na muna, Jessica. Hindi pa ako handang makipag-usap sa'yo. Sad nga ni Mateo. Naintindihan kita, Mateo. Pero babalik ako. At sana, sa pagbalik ko, handa ka nang makipag-usap sa akin. After all, may mga anak tayo. May pinagsamahan din tayo, kahit papaano. And also, tao ka rin. Nagkakamali ka rin naman, hindi ba? Nang makalis nga si Jessica, ay nag-iyakan ng mga bata. Yumakap sila sa kanilang ama. Tahan ng mga anak. Huwag niyo nang isipin yun. Tay, bakit po ba siya bumalik? Oo nga po. Di po ba iniwanan niya tayo? Bakit po siya nandito? Noah, Elijah, Daniel, ina niyo pa rin siya. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa kanya. Alam ko namang masakit ang ginawa ng iyong ina. Pero kahit bali-balik ta rin natin ang mundo, nanay niyo pa rin siya. Kailangan niyo pa rin siyang patawarin. Hindi naman agad-agad. Kailangan lang matutunan niyo siyang mahalin. Paano po si Nanay Bella? Naluluha nga na tanong ni Noah. Wala namang magbabago eh. Nanay Bella niyo pa rin siya. At magpapakasal pa rin kami. Tumigil na kayo sa pag-iyak. Magpahinga muna kayo sa kwarto niyo, okay? Sige po, Tay. Sagot naman ng triplets. Iniwasan na muna ni Mateo ang usapin tungkol kay Jessica. Iniisip pa niya kung paano niya sasabihin kay Bella ang pagbabalik ni Jessica pero hindi naman niya napigilan ang kadaldala ng triplets. Pagdating ni Bella, kinabukasan ay agad nagkwento ang mga to. Nanay Bella, kilala mo ba ang nanay namin? Tanong ni Noah. Oo naman. Hindi ba't naikwento ko sa inyo dati na ipinakilala siya sa akin dati ng tatay niyo? Bakit niyo naman itanong? Hindi yun ang unang beses na nagtanong ang mga bata kung kilala niya ang kanilang ina, pero hindi maipaliwanag ni Bella kung bakit sa pagkakataong yun
ay tila kinabahan siya. Kasi po, tumating siya kahapon eh. Nakakatakot nga po siya, parang ang sungit. Kwento pa nga ni Noah. Ha? Sigurado mo bang nanay niyo yun? Matagal na siyang hindi nagpapakita sa inyo di ba? Nag-aalalang tanong ni Bella. Oo nga po, Nanay Peli. Nagulat nga po si tatay. Hindi niya alam na dadating dito si Nanay Jessica. Sabi ni Daniel. Ganun ba? Sige, maglaro na muna kayo. Kakausapin ko lang ang tatay niyo. Sad nga ni Bella dahil tila walang balak nga si Mateo na sabihin sa kanyang tungkol sa pagdating ni Jessica. Pinuntahan kaagad ni Bella si Mateo sa kanyang home office at tinanong niya ito tungkol kay Jessica. Andito raw si Jessica kahapon, sabi ng mga bata? Tanong kaagad ni Bella pagpasok nga ng opisina. Halata namang nagulat si Mateo. Hindi ito nakapagsalita. Oo. Andito nga siya kahapon. Bakit daw? Buti pa nga ang mga bata nabanggit sa akin. Pero ikaw hindi mo man lang sinabi sa akin. Nagtatampong sad nga ni Bella. Sasabihin ko naman talaga dapat sa'yo. Nag-iisip lang ako ng paraan kung paano sasabihin sa'yo. Naunahan lang talaga ako ng mga bata. Iyon ang plano mo. Hindi ko alam, Belle. May karapatan naman talaga siya sa mga bata pero ang totoo, kung ako lang ang tatanungin, mas magandang wala na lamang siya sa buhay namin. Nakakatakot kasi. Hindi ko alam kung ano talagang totoong motibo niya sa pagbalik niya. May kutob ako na bumalik lamang siya dahil maayos ng buhay namin. Paano kung bigla na lamang siya mawala ulit? Nakakaawa naman ang mga bata. Naintindihan kita. Masakit na nga yung iniwan sila ng isang beses ng nanay nila. Paano pa kaya kung litin niyo ulit? Pero gaya nga ng sabi ko, may karapatan siya sa mga bata. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Mateo. Naintindihan ko kung gugustuhin mong buuin ang inyong pamilya. Mas importante ang kapakanan ng mga bata. Saad nga ni Bella. Ha? Ano bang sinasabi mo, Bella? Yung kasal natin. Kung gusto mong umatras, maintindihan ko naman. Aba, pinoproblema ko ay ang mga bata, hindi tayo. Walang magbabago sa atin, Bella. Tuloy ang kasal natin. Ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Salamat naman kung ganun. Alam ko kasing wala naman akong laban kay Jessica eh. Halos mayak nga na saad ni Bella. Bella, mahal ko. Hinawakan nga ni Mateo ang kamay ni Bella. Huwag mong isipin na yan. Mahal ka ng mga bata na hindi na nga nila naalala ang ina nila eh. Ikaw ang mahal nila kasi ikaw ang nandyan nung mga panahong wala kami. Ikaw ang nandyan nung panahong nawawalan na kami ng pag-asa sa buhay. Ikaw ang totoong nagmahal sa amin. Ginawa ko lang naman ang nararapat, Mateo. Mahal ko kayo ng mga bata. Basta't huwag mo nga alalahanin yun ha. Ikakasal tayo, Bella. At walang makakapigil nun. Pangako nga ni Mateo. At dahil pa rin naman sa kadaldalan ng mga bata, nakarating kay Aling Indang ang pagbabalik ni Jessica. Agad silang dinalaw ng matanda para kumprontahin si Mateo. Nabalitaan kong pumunta daw dito yung asawa mo isang araw. Nakasimangot na saad nga ng matanda. Sinabi ho ng mga bata sa inyo? Ang daldal din talaga ng mga batang yan. Hindi mo lamang nilihintahin na ako ang magsabi. Naiiling na nga lamang nasabi ni Mateo. Anong plano mo, anak? Tanong ng matanda. Hindi na nga naaalala ng mga bata ang kanilang ina. Kung gusto nilang magkaroon ng panahon para makasama ang ina, hindi ko naman sila pipigilan. Paano kayo? Hindi ba't ikakasal na kayo ni Bella? Panguusisa ni Aling Indang. Nay, wala naman akong problema doon. Yung mga bata lang naman ang binalikan ni Jessica. Sa mga bata lang naman may karapatan si Jessica. Saad naman ni Aling Indang. Hindi mo ba siya mapapatawad, anak?
Nay, nakita niyo naman kung anong nangyari sa akin nang iniwan ako ni Jessica, 'di ba? Hindi ba't lugmok na lugmok ako? Hindi ako makakilos mag-isa pero iniwan niya ako. Ang masakit pa dun, pati mga anak niya iniwan niya. Si Bella nga po, hindi namin kaano-ano nung mga panahong yon pero siya, inalagaan niya kami kahit nagtatrabaho siya nun. Hindi niya kami sinukuan. Saad nga ni Mateo. At saka si Bella na ho ang mahal ko, Nay. Siya ho ang babaeng pakakasalan ko. Naiintindihan ko, anak. Sa bandang huli, ikaw pa rin naman talaga ang magdedesisyon. Gusto ko lang, bigyan kita ng paalala. Sabi naman ni Aling Indang, isang araw ay sorpresang dumating sa bahay ng triplets ang kanilang nanay Bella. Ang sabi nito kay Mateo ay makikipagkita nga siya sa mga kaibigan niya. Pero nais lang sana niyang sorpresahin si Mateo at ang mga bata. Nanay Bella, sabi po ni tatay, hindi ka daw po darating ngayon. Makikipagkita ka daw po sa mga kaibigan mo eh. Masayang sabi nga ni Daniel. Joke lang yun, anak. Gusto ko lang sana kayong sorpresahin. Nag-bake ako ng cake. Wow, cake! Masayang sabi nga ng triplets. Nasaan ang tatay niyo? Tulog pa po eh. Kanina pa nga po namin kinakatok kaya lang hindi po sumasagot. Ha? Nakalakang pinto? Pagtataka nga ni Bella. Opo, hindi naman naglalak ng pinto ang tatay niyo ah. Gusto niyang mapupuntahan at makakausap niya siya kahit na anong oras niya gusto. Baka naman kung anong nangyari sa amo niyo. Nagala lang sabi ni Bella. Naku, wag naman po sana. Ay ma, may duplicate po ako sa lahat ng kwarto dito sa bahay. Sabi naman ng kasambahay ni Mateo. Ganun ba? Sige nga manang pakikuha ang susi. Utos nga ni Bella. At agad namang kinuha ng kasambahay ang susi. Pinilit nilang binuksan ang pinto. Laking gulat ni Bella. Nang mabuksan ang pinto, laking gulat nga niya. Nang mabuksan ang pinto, ang kanyang pag-aalala napalitan ng galit. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang natutulog na babae. Tulog na tulog din si Mateo. Wala pa nga itong suot na pang-itaas at katabi lang naman niya ang ex-wife niya na si Jessica. Napansin ni Bella na tila wala ring suot na damit si Jessica. May telang kulay pink sa may paanan ng kama at sa pakiwari niya, yun ang damit ni Jessica. Wala namang damit na kulay pink si Mateo. Dali-daling tumakbo palabas ng bahay si Bella. Parang sasabog ang dibdib niya sa sakit at galit na nararamdaman niya. Agad namang lumapit si Noah at Elijah kay Mateo at ginising ito. Tay, gising ka! Napabalikwas naman si Mateo nang marinig ang boses ng mga anak. Siya din. Nagulat nang makitang katabi niya si Jessica at wala nga siyang suot na pang-itaas. Tay, Nanay Jessica, ba't po kayo magkasama? O yan tuloy umiiyak si Nanay Bella. Galit na sabi nga ni Noah. Ha? Andito ang Nanay Bella mo? Nagulantang na tanong ni Mateo. Opo, siya po yung nagpabukas ng pinto kasi nag-aalala po siya sa inyo tapos ayun po pala kasama mo po pala si Nanay. Dagdag pa nga ni Noah. Jessica, ano pong ginagawa mo dito? Hindi ko naaalala ang nangyari kagabi. Ang alam ko lamang, niyaya mo akong mag-dinner para mapag-usapan natin ang tungkol sa pagbisita mo sa mga bata. I'm so offended. Kinalimutan mo na kaagad yung nangyari kagabi? Pili ang sabi pa nga ni Jessica. Dali-dali namang nagbihis si Mateo para sana habulin si Bella. Pero wala na nga ito. Nang magkababa na nga siya, galing sa kwarto. Naabutan naman niyang nasa sofa ang tatlong bata at nakasimangot. Mga anak, anong sabi ng Nanay Bella niyo? Nag-aalalang tanong nga ni Mateo. Wala po siyang sinabi, pero umiiyak po siya, tatay. Nasaktan niyo po si Nanay Bella, tay. Tigilan niyo na nga yung pagtawag sa kanya ng nanay. Ako lang talaga naman ng nanay niyo eh. Sita naman ni Jessica kay Noah. Naiyak na naman ang bata
sa inasal ng kanilang ina. "Huwag mong sigawan ng mga bata. Umuwi ka na, Jessica." Singhal naman ni Mateo. "Bakit ako uuwi? It's a nice Sunday morning. Bakit hindi tayo kumain sa labas? O kaya, ipasyal natin ang bata." Mungkahi pa nga ni Jessica na para bang wala lang nangyari. "Umuwi ka na, Jessica." Pag-uulit nga ni Mateo. "Ano bang problema niyo?" Nay, nasaktan niyo po si Nanay Bella. Naiiyak na nga nasabi ni Elijah. Napairap pa nga si Jessica. "Wala akong pakialam sa kanya, okay? Tsaka tama lang sa kanya yun. Inaagaw niya sa akin ng tatay niyo. Pati kayong mga anak ko, inaagaw niya. Siguro, sinisiraan pa ako nun sa inyo, no? Kaya nakuha niya ang loob niyo. Jessica, tumigil ka na at umalis ka na." Halos pasigaw na nga nasabi ni Mateo. "Okay, hindi mo kailangan sumigaw." Iritang sabi naman ni Jessica at umalis na nga ito nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanyang mga anak. Sising-sisi naman si Mateo. Masakit para sa kanya na makita nga siya ni Bella na magkatabi sila ni Jessica sa kama. Ang totoo, hindi talaga niya alam kung anong nangyari ng gabing yun. Kaya naman gulat na gulat nga siya nang makita na katabi niya sa kama si Jessica. Pinuntahan kaagad niya si Bella sa bahay nito pero wala doon ang dalaga. Wala rin itong sa butika na kanyang pinagtatrabahuhan kaya't umuwi na nga lamang si Mateo. Agad naman siyang sinalubong ng mga bata. "Tay, nakausap niyo na ba si Nanay Bella?" Tanong nga ni Elijah. "Hindi nga anak eh. Wala siya sa bahay niya. Wala din siya sa butika." "Baka nagtatago siya, Tay." Ilang araw ding hinanap ni Mateo si Bella pero hindi niya talaga ito makita. Isang araw ay hindi na nga rin natiis ni Bella na hindi makita ang mga bata. Palihim siyang pumunta sa kanilang bahay para bigyan ng cake ang mga ito. "Mga anak, eto nag-bake ako ng paborito niyong cake." Bulong nga ni Bella. "Nanay Bella, bakit po kayo bumubulong? At bakit po tayo nandito sa gate? Ang init-init po dito eh, pasok po kaya tayo sa loob." Sabi naman ni Elijah. "Wag na. Ayoko muna sanang makita ang tatay niyo eh. Hindi ko lang matiis na hindi kayo makitang magkakapatid." Sabi naman ni Bella. Lingid sa kanyang kaalaman, ay sinabi nga ni Noah kay Mateo na nasa gate si Bella. Dali-daling pinuntahan nga ni Mateo si Bella. Balak pa nga nitong tumakas pero hinawakan nga siya sa braso ni Mateo. "Bella, mag-usap naman tayo." Pakiusap nga ni Mateo. "Andito lang ako para sa mga bata, Mateo. Aalis na ako." Sabi pa nga ni Bella. "Wala akong ginawang masama, Bella. Nung araw na yun, nakipagkita sa akin si Jessica. Nabanggit ko naman sa iyo yun, diba? Sabi niya, nais lang niyang pag-usapan namin ang pagbisita niya sa mga bata. Minabuti ko ring makipagkita kaya para maipaliwanag sa kanya na wala na talaga siyang aasahan, na ang mga bata lamang ang maaari niyang dalawin. So paano mo ipaliliwanag na magkatabi kayo sa kama ng araw na yun?" Sumbat pa nga ni Bella na nagtaas nga ng kilay. "Hindi ko alam. Ang naalala ko lang, nagpunta ako sa comfort room. Pagbalik ko, nako-order na siya ng champagne. Ayaw kong uminom pero naging mapilit siya. Ayaw niyang umuwi. Uuwi lamang daw siya kung iinumin ko ang champagne. Matapos kong inumin, nahilo na ako. Tapos wala na akong maalala. Pero isang sigurado ko, hindi ko siya pinatulan. Baka nilagyan niya ng pampatulog yung drink mo. Masyado na ata siyang desperada na magkabalikan kayo." Naiiling na sabi ni Bella. "Naniniwala ka sa akin, Bella? Alam mo naman na hindi kita kayang saktan, diba? Pangako walang nangyari sa amin. Sa tingin ko, ay alam niyang pupunta ka kaya sinadya niyang nadatnan mo kaming magkatabi sa kama. Magtiwala ka sana sa akin, Bella. Alam mong hindi ko sisirain lahat ng meron tayo para lamang sa kanya." Bumuntong hininga si Bella. "Naniniwala ako sa iyo, Mateo. Sana wag mong sayangin ang tiwala ko sa iyo.
Nasaktan lang naman ako syempre. Nagulat ako sa nakita ko. Kayo ba naman hubad na magkatabi, diba? Kahit sino naman na babae, magugulat, nasasaktan. Kasi mahal kita. Pangako, Bella, mahal na mahal din kita. Naging maayos naman ang lahat. Halos 3 buwan din nilang inayos ang kanilang kasal. Hindi na nagparamdam pa si Jessica, kaya't naisip na nga lamang nila na baka tumigil na nga ito dahil napagtanto niyang hindi na nga siya makakabalik kay Mateo. Nalungkot din ang mga bata, pero hindi nila ito masyadong tinibdib. Ang mahalaga sa kanila ay matuloy pa rin ang kasal nga ng magiging nanay nila at ng kanilang ama. At dahil nga nag-aayos na nga sila ng kasal, nagpa-food tasting nga sila. Malaki naman kasi ang bahay nila, kaya't ang mga caterer na mismo ang dumayo nga sa kanilang bahay para magpatikim nga ng kanilang mga luto. Oo, napakalayo na nga nang narating ni Mateo. Kahit na dati, nalugmok nga siya sa kahirapan at sa tingin niya ay wala na siyang pag-asa sa buhay. Tuwang-tuwa ang mga bata pagkat ang daming pagkain at desserts ang nakahain sa kanilang lamesa. Wow! Ang daming pagkain! Pwede nating tikman lahat yan, Nanay Bella? Masayang tanong nga ni Elijah. Oo naman. Inihanda nila ang lahat ng yan para makapili tayo kung ano ang ihahanda natin sa kasal. Paliwanag nga ni Bella. Gusto kong tikman lahat ng cakes at chocolates, Nanay Bella. Okay lang po ba? Oo naman. Kahit kainin niyo pa lahat yan. Napahalakak nga si Bella. Nagkatuwaan nga silang lahat nang biglang dumating si Jessica. Aba, parang nagkakatuwaan kayo ah. Hindi niyo man lang ba ako inimbita? Wika nga nito. Nagulat nga si Bella sa itsura ni Jessica. Nakasuot ito ng pangbuntis na bestida. Halatang malaki ang tiyan nito. Dati-rati ay napakabalingkinita ng katawan nito. Pero ngayon, kitang-kita na nakausli nga ang kanyang tiyan. Anong ginagawa mo dito, Jessica? Bakit nandito ka na naman? Galit na sabi nga ni Mateo. Relax. Ang init naman ng ulo mo. Hindi naman ako manggugulo eh. Gusto ko lamang ipaalam sa inyo na magiging kuya na ang triplets. Ano? Tanong nga ni Mateo. You heard me, darling. Magiging kuya na ang mga anak natin. Dahil nagdadalang tao ako. Magiging tatay ka na ulit, Mateo. Pili ang sabi nga ni Jessica. Saad naman tuloy ni Mateo. Ano bang sinasabi mo, Jessica? Alam mong walang nangyari sa atin nung gabing yon. At bakit sa akin mo pinapaako yan? Anong wala? Ganun lang ba ako kadaling kalimutan? O nagmamaang-maangan ka lamang dahil andito ang soon-to-be bride mo? Bella, napag-usapan na natin to, hindi ba? Huwag kang maniwala sa kanya. Bakit ba hindi mo na lamang kami pabayaan, Jessica? Hindi ko naman sila inagaw sa'yo ah. Iniwan mo sila kung kailan kailangan na kailangan ka nila. At ako, totoo ang pinakita ko sa kanila. Totoong pagmamahal at pagmamalasakit. You're right. Alam ko naman na nagawa ko eh. Pero I'm back. Pwede mo namang tigilan ang pagsasantasan tita mo sa mga anak at asawa ko. Pabayaan mo ng mabuo ang pamilya ko. Stop it, Jessica. Si Bella ang mahal ko. At siya din ang gusto ng mga anak natin. At ikakasal na kami. Diretsahang saad na nga ni Mateo. Sabay akbay kay Bella. Maluha-luha nga si Bella. At tinanggal niya ang pagkakaakbay sa kanya ni Mateo. Hindi ko na talaga alam ang paniniwalaan ko. Mahal, naipaliwanag ko na sa iyo ang mga nangyari, di ba? Saan ka magtiwala? Paano itong ipinagbubuntis ni Jessica? Simple lang, Bella. DNA test. Maaari na nating ipa-DNA test ang sanggol sa sinapupunan ni Jessica. Handa akong magpa-test para mapatunayan ko sa iyong wala akong ginawang makakasakit sa iyo. Namutla si Jessica. Hindi niya ipinahalata ang kanyang pagkabigla. DNA test?
Hindi ba't kailangan makapanganak muna ako bago magpa-DNA test ng sanggol? Kabadong tanong nito. Hindi, Jessica. 3 o 4 na buwang sanggol sa sinupupunan maaari nang sumailalim sa DNA test. Edi sige, para magkaalaman na. Kabadong saad nga ni Jessica. Hanggat walang DNA na nagpapakita na hindi mo anak ang bata sa kanyang sinupupunan, hindi natin itutuloy ang kasal. Saad naman ni Bella. Pero Bella, ikakasal na tayo sa susunod na linggo. Hindi ba't may tiwala ka sa akin? Hintayin na lang natin ang result ng DNA test. Pagkasabi nun, dinampot nga ni Bella ang kanyang bag at naglakad na nga palabas ng bahay. Susunod pa nga sana si Mateo. Pero nakiusap si Bella. Huwag mo na akong sundan muna, Mateo. Gusto ko ng katahimikan, Mateo. Mag-usap na lamang tayo pag nakuha mo na ang resulta ng DNA test. Nang nasa may pinto na nga si Bella, narinig niya na humahabol nga ang triplet sa kanya at umiiyak pa nga ang mga to. Nanay Bella, huwag ka pong umalis. Pakiusap nga ni Noah. O tahan na kayo, maayos din ang lahat ng to. Sabi naman ni Bella. Nanay Bella, hindi na po ba kayo ikakasal ni tatay? Hindi ka na ba namin magiging totoong nanay? Umiiyak pa nga na tanong ni Elijah. Kahit anong mangyari, tatandaan niyong mahal na mahal ko kayo at andito lang ako lagi para sa inyong 3. Ano man ang mangyari o ano man ang maging resulta ng DNA test, ako pa rin ang inyong nanay Bella. Walang makakapagpabago nun ng pagmamahal ko para sa inyong 3. Madamdaming sabi ni Bella. Nanay Bella, mahal na mahal ka po ni tatay. Alam ko pong hindi niya kayo niloloko. Pagtatanggol naman ni Noah sa kanyang ama. Mauna na ako, baka abutin ako ng ulan eh. Magpapakabait kayo ha? Kung may kailangan kayo, mag-chat lang kayo o tumawag lamang kayo, okay ba? Bilin nga ni Bella. Tumango lamang ang triplets at basa na nga ng luha ang kanilang mga muka. Nang makaalis ng bahay si Mateo, doon lamang napakawalan ni Bella ang kanyang mga luha. Bakit ba kailangan ko pang pagdaanan ng mga to? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang magmahal at mahalin din. Gusto ko lamang silang alagaan. Bakit ganito kahirap? Bakit ganito kasakit? Bulong nga ni Bella sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilang mapahagulgol. Nasa labas na nga si Bella ng subdivision nila Mateo, pero umiiyak pa rin siya. Ikakasal na nga siya, pero parang mauudlot pa. Kaya naman napakabigat ng kanyang pagiyak. Nagulat na lamang siya nang may tumapik sa balikat niya. Bella, is that you? Okay ka lang ba? Tanong ng lalaking matipuno, maputi at gwapo. Naamoy pa nga ni Bella ang halimuyak ng pabango nito. Steve? Gulat na tanong ni Bella. Ako nga to. Buti at naalala mo pa ako, are you okay? Tanong muli nito. Okay lang ako. Saad naman ni Bella. Tara, may coffee shop na malapit dito, let's catch up. Siyaya pa nga ni Steve. Sige. Parang kailangan din kasi ni Bella ng kausap, kaya sumama na nga rin siya. Nagpunta ang dalawa sa coffee shop at doon nga sila nagkwentuhan. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, ay nakapagkwento si Bella kay Steve ng nangyayari sa kanila. Si Steve naman, nagkwento din na ikakasal na nga siya sa Amerika. Umuwi lamang siya sa Pilipinas para magayos ng mga dokumento. Lingid sa kanilang kaalaman, ay kinukuhanan pala sila ng video at litrato ng kasabuat ni Jessica para palabasin kay Mateo na may kinakasamang ibang lalaki, si Bella, na nagtataksil ito kahit hindi naman talaga. Dumaan pa nga ang linggo na hindi nag-uusap sila Bella at Mateo. Kailangan kasi nilang hintayin na maging sapat ang bilang ng buwan ng sanggol bago maisagawa ang DNA test. Sinusubukan naman ni Mateo na tumawag o pumunta sa bahay ni Bella, pero ayaw ng dalaga. Gusto muna niyang masiguro na hindi talaga anak ni Mateo ang sanggol bago niya ito kausapin at bago sila makapagkapatawaran at maikasal. Dumating ang araw ng DNA testing.
Hindi dumating sa ospital si Bella. Si Mateo at Jessica lamang ang nandoon. O mahal ko, mukhang nagparaya ng babaeng yun ah. Kasi naman pang-apat na anak na natin to. Ano ba namang laban niya, diba? Malditang sabi pa nga ni Jessica. Will you shut up? Alam mo si Bella ang mahal ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pilit mo kaming ginugulo. Galit na saad naman ni Mateo. Inagaw ka niya sa akin, Mateo. Pati ang mga anak natin. Ay nanay ang tawag sa kanya. Kinuha niya ang loob nila. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Singhal pa nga ni Jessica. Ipapaalala ko lang sa'yo, Jessica. Iniwan mo nga ako, iniwan mo ang mga bata. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Nung mga panahong kailangan na kailangan kita. Kailangan ka namin dahil hindi ako makapaglakad at makapagsalita ng maayos. Yung mga panahong hindi pa marunong kumilos ang mga triplets natin ng mag-isa. Iniwan mo kami kung kailan ka namin kailangan. At sinong nandun? Si Bella. Siya ang tumayong nanay ng mga bata. Ilang beses ko bang kailangang sabihin pa sa'yo? Habang nagpapakasarap ka, nagsasakripisyo si Bella. Emosyonal na salaysay ni Mateo. Teka lang ah, napaka-unfair naman ata sa akin yan. Para bang wala akong nagawang mabuti para sa inyo ah. Kaya nga ako sumuko eh, kasi nasagad ako sa pagod. Pagdadahilan ni Jessica. Exactly my point. Walang time out ang pagiging magulang. Pag pinasok mo to, yun na yun. Kailangan mo ng panindigan. Pag pagod ka na, hindi mo pwedeng sabihin na hindi muna ako magiging nanay ngayon ha, kasi pagod na ako. Walang ganun, Jessica. Galit na paliwanag pa nga ni Mateo. Napayo ko na nga lamang si Jessica. Hindi niyo ba talaga ako mapapatawad? Hindi man natin pwedeng ibalik sa dati ang lahat? Emosyonal na tanong nga ni Jessica. Mapapatawad ba kita, Jessica? Pero hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Wala nang tayo. Minahal naman kita dati ng totoo, Jessica. Sobra-sobra pa nga eh, higit sa buhay ko. Pero iniwan mo lang ako. Sinayang mo lahat yun. Subukan na lamang nating maging magkaibigan. Co-parenting para sa mga anak natin. Para walang gulo. Huminahon na rin si Mateo. Pero magiging ama ka muli ng dinadala ko. Giit pa nga ni Jessica. Alam natin pareho na walang nangyari sa atin ng gabing yon. Ginagawa ko lamang to para mapatunayan kay Bella na naging tapat ako sa kanya. At patuloy akong magiging tapat sa kanya dahil yun ang deserve niya. Ipinilit pa rin ni Jessica na si Mateo nga ang ama ng kanyang dinadala. Sumailalim sila sa DNA test at ang resulta daw ay darating matapos ang 1 linggo. Nang makalabas nga sila ng ospital, ay pilit gumagawa ng paraan si Jessica para mapalapit kay Mateo. Mabigat ang pakiramdam ko. Dala siguro ng stress sa tinit ng panahon. Hindi kasi komportable sa apartment na tinitirhan ko eh. Pag-iinarite ni Jessica. Hindi naman umimik si Mateo. Uy, sabi ko masama yung pakiramdam ko. Maarting saad pa nga ni Jessica. Eh anong gusto mong gawin ko? Hindi naman ako doktor. Galing lang tayo sa ospital, diba? Nagpa-check up ka? Eh doon na muna kaya ako tumira sa bahay niyo. Para din makasama ko ang mga anak natin. Tsaka ikaw, maalagaan din kita. Hindi magandang tignan na titira ka sa bahay ko. Lalo na ikakasal na ako. Saad naman ni Mateo. Di ba may maliit na maid's quarters naman sa bahay mo? Ipaayos mo na lang tapos doon ako titira. Hindi nga maaari. Isipin mo kung anong mararamdaman ni Bella kung titira ka sa pamamahay ko. Bakit siya bang iniisip niya ang nararamdaman mo kapag nakikipagkita siya sa ibang lalaki? Ano bang pinagsasabi mo, Jessica? Gumagawa ka na naman ng gulo at istorya eh. Kailan mo ba kami titigilan? Inilabas ni Jessica mula sa kanyang bag ang litrato na kung saan may kasamang lalaki si Bella. Ang isa sa mga litrato ay nakatalikod si Bella at ang isang lalaki. Nakahawak ang lalaki sa likod ni Bella. Ang isa namang litrato, nakaupo sila sa isang cafe at nakahawak sa kamay ni Bella ang lalaki. Oh, tignan mong larawan na yan.
Gawain ba yan ng matinong babae, ha? Ang sumama sa isang lalaki kung ikakasal na siya? Ayan oh, mag-holding hands pa sila. At sa isang litrato pa talaga nakahawak. Sa likod niya, gawain ba ng matinong babae yan? Sulsul nga ni Jessica. May tulala lamang si Mateo. Hinablot niya ang larawan mula sa kamay ni Jessica at umuwi sa kanyang bahay. Galit siya. Galit na galit. Pakiramdam niya ay gumaganti si Bella sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga rin ang resulta ng DNA test. Nasa ospital sila Jessica, Mateo at Bella. Halatang kabado si Bella at Mateo. Dito nakasalalay kung itutuloy pa ba nilang kasal. Nagtaka rin si Bella pagkatibang reaksyon ng mukha ni Mateo. Parang galit ito. Aba, bakit parang siya pang galit? Ano kayang nakain ng taong to? O baka naman, na-brainwash na siya ng malditang si Jessica. Sa isip-isip nga ni Bella. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Bella na bumasag sa kanilang katahimikan. Nasa lobby ang mga anak ko. Malditang sabi ni Jessica na ikinapula naman ang pisngi ni Bella. Tama naman kasi ang malditang babaeng yun. Kumpara sa kanya, ay wala siyang laban. Siya ang legal at biological mother ng triplets. Maya-maya pa ay lumabas na nga ang doktor at iniabot sa kanilang resulta ng DNA test. Magandang araw sa inyo. Ito na ang resulta ng DNA test. Seryosong wika nga ng doktor. Agad hinablot ni Jessica ang sobre tsaka ito binuksan. I knew it! I knew it! Masayang sigaw ni Jessica. Ha? Nagulantang si Mateo sa reaksyon ni Jessica at kinuha niya ang resulta. Nakalagay doon na siya nga ang biological father ng sanggol sa sinapupunan ni Jessica. 99.99% match ang kanilang DNA. Paano nangyari to? Gulat na tanong ni Mateo. Lumapit si Bella at kinuha ang papel. Napatakip na nga lamang siya nang bibig sa kanyang nabasa. Hindi na nga niya napigil ang paglaglag ng kanyang mga luha. Niloko mo ko, Mateo. Anak mong dinadala niya. Hindi totoo yan, Bella. Kaya nga nagtataka ako sa resulta eh. Ayan na nga at nasa harap na natin ang resulta. Ano ba mo pinagtataka mo? Singit naman ni Jessica. Niloko mo ko, Mateo. Napaupo na nga lamang sa upuan si Bella habang umiiyak ito. So paano yan, Bella? E di hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Mateo. Ang tanging matutuloy na lamang ay ang kasal naming dalawa. Gatong pa nga ni Jessica. Pero saad naman ni Mateo. Huwag ka nga magmalinis, Bella. Ikaw nga itong nakipagkita sa ibang lalaki agad eh. Napakunot no si Bella. Hindi alam kung anong naririnig kay Mateo. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Iniabot ni Mateo ang mga larawan na galing kay Jessica. Hayan, tignan mo. Si Steve, kaibigan ko siya galing Amerika. Umuwi lang siya dito para mag-asikaso ng mga dokumento para sa kasal nila ng kanyang fiancé. Bakit meron kang larawan nito? Larawan namin. Pinasusundan mo ba ako? Galit na tanong nga ni Bella. Pero maya-maya pa naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating na humahangos ang triplets. Teka lang po, may kailangan po kayong malaman bago kayo mag-away-away. Sigaw ni Noah. Napakunot no si Jessica. Anong sinasabi mo, Noah? Nanay, patawarin niyo po kaming tatlo. Huwag po kayong magagalit. Mali po kasi ang ginagawa niyo eh. Anong sinasabi mo, mga anak? Narinig po namin si nanay na may kausap kanina. Yung doktor po na nakaputi po. Sabi po nila pinalitan daw po ang resulta ng DNA test. Siya din daw po ang kumuha ng mga litrato para magmukhang nagtataksil si Nanay Bella kahit hindi naman talaga. Salaysay nga ni Daniel. Totoo ba yun, Jessica? Migil na tanong nga ni Mateo. Ha? Hindi totoo yan. Mukhang na-brainwash na ni Bella ang mga anak natin. Totoo po. Hindi po kami na-brainwash. Hindi po kami sinungaling. Sa katunayan nga po, nakuhanan nga po namin ng video ni Elijah yung pag-uusap nila eh. Depensa naman ni Noah. Napailing-iling nga si Jessica.
Lumapit na nga si Elijah sa ama at ipinakita ang kanyang cellphone. Kitang-kita sa video ang pag-uusap ni Jessica at ng doktor. Rinig din ang kanilang pag-uusap. Hindi maitatanggi dahil malinaw na malinaw ang kuha ng cellphone ng triplets. Paano mong nagawa to, Jessica? Sinira mo na ang buhay namin dati. Bakit bumalik ka pa para muli kaming guluhin? Hindi mo ba ninais ang magandang buhay para sa mga anak mo? O ikaw mismo? Para magkaroon ka naman ng peace of mind. Kahit man lang sana para makabawi ka sa pag-iwan mo sa amin dati. Galit na sumbat nga ni Mateo. Fine. Ako nga ang nagpakuha ng litrato kay Bella. Masyado nyo kasi siyang pinapaboran eh. Akong nagliwal sa mga batang yan. Kaya ako dapat mas panigan nyo eh. At oo, aminado naman ako na iniwan ko kayo dati. But, don't I deserve a second chance? Bakit ayaw ninyong mabuo ang pamilya natin? Naluluhan na nga ako nuwari na saad pa nga ni Jessica. Dahil hindi mo kami minahal, Jessica. Mahal mo lang ang sarili mo. Makasarili ka. Kanino nga anak ang nasa sinapupunan mo? At nasa ng tunay na DNA test result? Sumbat nga ni Mateo. Tinawag nga nila ang doktor at napilitan nga itong ibigay ang totoong resulta ng DNA test kung saan nakasaad na hindi nga anak ni Mateo ang ipinagbubuntis ni Jessica. Alam mo bang maaari kang mawala ng lisensya sa ginawa mong yan? Maaaring maipasara tong ospital ninyo dahil dyan. Saad pa nga ni Mateo sa doktor. Patawarin niyo ako. Tinakot ako ni Jessica. Ako ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Tinakot niya ako na hindi ko na siya makikita pa, pati ang aming anak kapag hindi ko to ginawa. Mahal ko lamang siya at ang aming magiging anak. Kaya napilitan akong sumunod sa gusto niya. Pati ang mga larawan ay ako ang kumuha. Narinig kong magkaibigan lamang sila Bella at Steve pero pinilit ako ni Jessica na kuhanan sila ng malisyosong posisyon. Mangiyak-ngiyak naman ang pag-amin ng doktor. Paano mo nasigmurang manloko ng tao? Ambisyosa kasi yung si Jessica. Maayos naman ang aking trabaho at sweldo ah. Pero hindi raw yun sapat. Nais niyang makakuha ng malaking halaga mula sa'yo dahil maayos na daw ang buhay mo. Sabi niya, babalikan niya ako kapag nakakuha siya ng sapat na halaga sa'yo. Dagdag pa nga ng doktor. Hinablot ni Mateo ang tunay na DNA test result at hinila nga sa braso si Bella. Tara na mga bata, magpaalam na kayo sa inyong ina. Baka matagal niyo pa bago makita ulit siya. Nanay, wag na po kayong gumawa ng masama ha. Magiging masaya din po kayo sa pagdating ng panahon. Lumuluhang sabi nga ni Noah. Patawarin niyo ako mga anak. Yun na nga lamang ang naibulong ni Jessica. Tuluyan na ngang lumabas ng ospital ang mag-ama kasama si Bella. Isang malalim na buntong hininga ang inilabas ni Mateo. Natapos din ang lahat. So paano ba to? E di matutuloy na rin ang kasal natin? Nakangiting tanong ni Mateo. Hindi pa rin matutuloy ang kasal natin, Mateo. Wika ni Bella. Ha? Bakit? Gulat na tanong ni Mateo. Nanay, ayaw mo na po ba sa amin? Ayaw mo na po ba kay tatay? Tanong ni Elijah. Mahal ko kayo. Mahal ko ang tatay niyo. Hindi matutuloy ang kasal namin dahil fully book na ang simbahan at ang reception venue ng buong buwan na to. Next month na daw tayo pwede. Isa pa, nag-stress eating ako dahil sa nangyari. Tumaba tuloy ako at hindi na kasyang aking gown. Kailangan ko munang magpapayat. Natatawang sabi ni Bella para mag-iba naman at gumaan ang mood. Kinabahan naman kami, Nanay Bella. Akala namin ayaw mo na po magpakasal kay tatay eh. Mahagikik pa nga na sabi ni Daniel. Hindi no, kahit anong mangyari pipiliin ko kayo at ang tatay nyo. Parang hindi na ako makakahintay ng next month. Baka may humadlak na naman eh. Teka, dala mo ang mga dokumento natin, di ba? Oo, nandito sa bag ko. Bakit? Magpapakasal na tayo. Ngayon din. Ha? Ano ibig mo sabihin? Natatawa at nagugulo ang tanong nga ni Bella. Basta, makakasalan kita. Kahit hindi engkrante, basta maikasal tayo. Dumiretso nga si Mateo sa City Hall
Pinuntahan niya ang kaibigan niyang Judge at agad itong pumayag na ikasal na nga sila sa lalong madaling panahon. Bakit parang nagmamadali ka? Natatawang tanong pa nga ng kaibigang Judge ni Mateo. Madaming hadlang sa pagmamahalan namin. Hindi na ako makapaghintay pa. Ikasal mo na kami, please. Saad pa nga ni Mateo habang nakangisi. Ikinasal nga sila ng oras na yon. Pinapunta nila ang nanay ni Mateo para tumayong witness. Gulat na gulat ito sa mga nangyari pero sinabi naman ni Mateo na pagkatapos na ng kasal, ipapaliwanag ang lahat. Sa sumunod na buwan ay ikinasal pa nga rin sila sa simbahan. Imbitado lahat ng mga kaibigan at kamag-anak nila. Pati mga empleyado nila ay imbitado rin. Naging masaya ang kanilang pamilya. Si Jessica ay ikinasal na nga rin sa doktor na tatay ng kanyang ipinagbubuntis sa probinsya na nga sila nanirahan. Makalipas lamang ang ilang buwan, simula nang sila'y ikasal, ay nagdalang tao rin si Bella. Tuwang-tuwa naman ang triplets dahil magkakaroon na nga sila ng kapatid. May mga pagkakataong sadsad na tayo sa kahirapan at problema. Ang importante ay manalig tayo sa may kapal at may mga tao siyang ipinapadala para matulungan tayo at mahalin tayo ng tapat. Hirap na noon sila Mateo. Halos mawala na nga sila ng pag-asa sa buhay. Pero dumating si Bella na nagmahal sa kanila ng wagas at nagsakripisyo para sa kanila. Kaya deserve din ito ang totoong pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Bella at Mateo. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Amalia Matel, Glenda Reserva, Annabel Boro, Augustus Rafanan, Letty, Luz Virinda, Presbyteros Rose, Itus, Karen, Nesbeth Hanaban, Kidim Tess, Juvelin Romero, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Encarnacion, Romana Gorospe, Jocelyn Tansing, Emily Borak, Gray Paran, Ana Victoria, Marjorie Sison, Ana May Armada, Rose, Anita Hernando, Ellen Cervantes, Jesusa, Leonila Perea, Jen, Nenita, Alea, Patpaniza, Conchita Odi, Wilma, Ruby Corazon Riera, She, Nesbeth, Marilu Buso, Lynn Romesa, Angeline Villan, Cecilia Mercer, Goldfinger, Jen Chari, Ruby Corazon Riera, Escapades, Love Magnayon, Michelle Cartano, Venavares, Liza Yamasako, Helen Murillo, Ruth Barlaan, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH na nagsasabing Happy New Year po sa ating lahat at sana po maging maganda ang journey nyo this 2025.